Ang hidwaan sa pagitan ng mga pamilyang Marcos at Duterte ay patuloy na lumalala at tila hindi na maiiwasan ang pag-aaway sa pagitan ng dalawang partido. Isa-alang-alang na ang pambansang liderato ay nahaharap sa mga aligasyon, lalo na si Bongbong Marcos na pinaghihinalaang sangkot sa paggamit ng illegal na droga. Sa kabila ng mga tanong ng mga panayam, hindi diretsahang sinagot ni Marcos ang mga ito at sa halip ay itinuturo pa ang aligasyon kay Pangulong Duterte na aning ay gumagamit din ng droga. Dahil dito, lumalala ang tensyon sa pagitan ng mga netizens na nagiging sanhin ng mas malalim na hidwaan sa politika. Ang patuloy na paglala ng hidwaan sa pagitan ng mga pamilyang Marcos at Duterte ay nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan at labis na emosyon sa mga netizens. Ang hindi pagtugon ng direktahan sa mga aligasyon at ang pagturo pa sa iba ay nagpapalala lamang ng tensyon at hindi nagpapalutas sa mga issue. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-unawa at paggalang sa bawat panig ay mahalaga upang maiwasan ang mas matinding hidwaan sa lipunan. Well, isa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. So now you know, Coke is it. I love that. Sabi ni printer ako, Coke is it. Okay? So ngiwi, tapos nguya, tapos luwa ang mata. Nanlilisik yung iba, di ba? Kapag sobra na ang tinitira mong Coca-Cola, wala ka na sa, ito buti naalala ko, wala ka na sa normal mind mo. You cannot think. You know, normally, why? You compare the thinking of Pangulong Duterte and Kuting. Si Pangulong Duterte nung nag-speech kagabi, wala siyang script. Yung kanyang train of thoughts, yung pagkasunod-sunod ng kanyang pag-iisip sa subject na kanyang tinatackle during that time about the Pulboronic is just amazing. Tama. Pagkasunod-sunod. Yung emotion niya na hindi ko kayo inaano. He talks about ICC. He talks about People's Initiative. He talks about important issues sa ating lipunan. Whereas, sabi ko, on the contrary, Kuting speech sa grandstand, nagbabasa siya ng script. Bakit ka magbabasa ng script? Kung ang speech mo ay paulit-ulit na lang about economic, imagine mo, binasa pa ni Kuting ang speech niya, kung tama pagkaalala ko na bawal ang tamad, hindi tayo dapat magwawaldas. You don't need to write a script kung yun lang ang ang sasabihin mo. Ibig sabihin, ang isang pulboronic, hindi nakakapag-isip ang kanyang mind, ang kanyang neurons, kasi nga na sobrahan na sa pulboronic. So hindi siya makakapag-compose ng tamang kamada ng mga sasabihin niya. Kaya kailangan niya mag-script para nga naman sounds like he knows what he's doing or what he's saying. So you see that? You notice. I challenge you, dugyots or trolls. You compare. Si Kuting, wala pa yatang 5 minutes yung kanyang speech sa Carino Grandstand, may script. Si Duterte, halos 1 oras nagsalita, walang script. So sino ngayon ang may adverse effect? Kasi let's talk about, wag ding adverse effect kasi that's life-threatening palangga. You need to consult doctor right away. Let's talk about side effect na lang. Kung si Pangulong Duterte ay mayroon nagmamanifest ng side effect ng kanyang tinitira para sa kanyang pain, makikita mo doon, hindi niya na matatapos yung kanyang speech kasi makakaramdam siya ng, sabi ko nga, pwede drowsiness, 'di ba? Yung paghina ng katawan, fatigue, yan yung mga side effects na manageable na pwede mo yan, pag yan ang feeling mo, pag may sakit ka, minom ka ng gamot, I don't feel like getting up. So okay, iga-iga lang ang beauty ko dito, ganon. Pero nakita niyo yung momentum ni Duterte, Pangulong Duterte, the way siya magsalita mga palangga, nasa right mind siya. And you really learn a lot from him, from the terminologies. Of course, he's a lawyer. Diba? Hindi lang siya basta-basta lawyer. Naging presidente, siyang matino. Samantalang si Kuting, hindi niya masabi dito na hindi niya masagot-sagot ang mga reporters kung siya ba ay
nag-Coca-Cola or about it. Na kung ako tatanungin mo, kunyari tatanungin mo ako ang presidente, kunyari lang. Maharlika, President Maharlika, di ba mangarap tayo ng bonggang-bongga, plug ko naman to. Ikaw ba ay pulburon eh? Kaya sagot ko, jutang gininan mo. Hindi ako nagpupulburon, baka ikaw. Sige nga, kakasuhan kita ng ganyan, di ba? Pero para sa akin, hindi naman, kahit ano, pwedeng iba to sa'yo sa panahon ngayon, just to destroy you. Especially kung si Lisa ang kalaban mo. Di ba? Black Ops yan, magkakasabot yan si Lisa, si Mel Robles, si Taning, yan ang pinaplano nila to attack Duterte and Maharlika. You know what I mean? So, Kuting Jr., wala ka talaga sa PIDEA list. Kasi nga nakiusap, nagmanikluhod, si Amy Marcos sa'yo, si Amy Marcos, si Pangulong Duterte, si Senator Amy, na wag ka na. Kaya nga, di ba? Kaya nga inamin mismo ni Pangulong Duterte. Dahil magkaibigan man tayo, pero napakagaling ni Pangulong Duterte. Hindi niya binanggit si Amy doon. He's really good. Ako sinasabi ko, kasi hindi naman ako Pangulong ni Pangulong Duterte, kasi ako, straight from the puting ahas, gusto ko makita niyo yung behind the scene. Okay? So ngayon, pikon na pikon sila ngayon. So malinaw na tayo sa PIDEA kung bakit wala si Kuting doon, and malinaw na rin tayo sa intended effect, side effect, and adverse effect ng tinitira ni Pangulong Duterte sa sinisinghot na pulburon ni Kuting. Right? Then pupunta tayo ngayon sa sino ang pikon, sino ang talo. Here we go. Sino ang pikon, sino ang talo, sino ang baliw. Okay, move a little bit, darling. Okay, here we go. Okay, tignan natin. Okay, pakita natin to. Okay, ito lang. Pumunta ng Vietnam ang hitad. Okay, tignan natin. Ay, teka lang. Tagalan natin ng bonggang-bonggang eksena. Wait lang, wait a minute. Hold your horses, darling. Okay. Panoorin. Ang pikon ay laging talo. Tayo si Lisa Smugs. Si Inday, call na call. Si Lisa, halata ang kanyang pagiging pikonera, jinggitera. Nakita, di ba? Andun si Inday, nakatayo. Protocol yun na mag-shake hands ka. Ano ginawa ni Lisa? Okay lang yan. I totally understand her. Kasi, ganun talaga kapag nasusukol ka na. Pikon, guilty, at laklakera polboronic. Okay? So mga palangga, ang naging epekto ng ginawa ni Pangulong Duterte kahapon na speech? Bumahag ang buntot. Ano ba yung doon? Ano ba yung pinag-usapan nila doon? Di ba it's about the main subject doon sa Davao Rally is about the People's Initiative na niloloko ang Pilipino, pinapipirma para palitan o baguhin ang konstitusyon sa pabor kay Lisa, kay Tambaloslos, kay Sandro at kay Kuting to stay in power. Okay, now, here we go again. Okay, mga palangga. Okay? Ito, dali lang. Sabi mo? Ulitin ko, palangga, may nag-comment? Okay, sige, paliwanag natin ulit ito. Okay, dali paliwanag natin ulit. Kasi bago ko ipakita yung mga drama. Ayan, tingnan ulit si Lisa. Di ba? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ayan, nakita niya si Bersamin, umakap siya, kabog. Kunyari, nag-plastic. Tatanggalin na rin niya si Bersamin, di ba? Sabi ko sa inyo, si Mandanas ang papalit. Ayan, ninistab niya si Lisa. Okay, now, ano po ang naging effect ng ginawa ni Pangulong Duterte na kailangan ninyong magdiwa ngayon? Kung wala kayong pera, bumili na kayo ng pansit canton. Diyan, here we go. Pakita ko sa inyo. Nataranta at nasyokot ang mga hitad. 'Di ba? So nakita nyo nga na inisnab si Sara, 'di ba? Yes, particular nakitang-kita naman na inisnab si Sara. Here we go. Ang COMELEC po, si George Garcia at si Lisa ay nanginig ang umatras ang kipay ni Lisa Smugs. Here, ay basahin ko lang. Natakot sila. Ano ang headline? Basahin ko. COMELEC suspends all proceedings on People's Initiative. Di ba tinatanggap na nila yung mga pinagbabayarang pirma ng taong bayan? Ulitin ko muli. Ang goal nila, Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, ni Spokesari, Attorney Harry Roque,
yung iba pang mga speakers doon, mga palangga, mga family Duterte, is about the people's initiative na hindi naman people's initiative, kundi initiative ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaluslos, ng mga demonyo para linlangin ang Pilipino na papirmahin ng hindi nila nalalaman, hindi na ipaliwanag sa kanila yung kanilang pinirmahan na para pala baguhin ang konstitusyon para hindi about economic, what do you call it? Revision, di ba? I-revise nila, it's about sa ekonomiya para makapasok ang mga foreign direct investors, mga ganyan chucho. Ngunit para manatili sila sa power. So niloko nila ang taong bayan at ginagamit ang pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng paglilinlang ng pagbibigay ng ayuda. Kasi sa Quirino Grandstand, nagbigay ng mga ayuda doon, pinapunta yung mga kawawa, mga kababayan natin. And it's good, nagkaroon sila ng bigas. Pero yun ay way ng, sabi ko nga, form ng panlilinlang at sabi, tawag din ni Pangulong Duterte at bribery. At mismo si Senador Amy Marcos, sinabi niya na ang kanyang pinsan na si Romualdez ay binayaran ang mga kongresista ng 20 milyones, 20 million each just to push o linlangin ang mga taga-LGU, mga barangay, mga kasabwat nila doon sa kanya-kanilang distrito para papirmahin ng mga tao na nagugutom at gamitin as bribe, okay? Yung pera din naman ng taong bayan. Tama si Pangulong Duterte. So yun yung goal doon. So dahil umurong ang kipay ni Lisa Smugs, sabi ko sa inyo right away. Here's the headline. Now, babasahin ni Maharlika. COMELEC suspends all proceedings on People's Initiative. Sabi ko nga, kasalukuyan na binibida-bida nila, na ipinupush nila na nakakuha na raw sila ng enough signatures, like 12% signatures total of a national, what do you call it, total ng 12% total of registered voters. Okay? So ngayon, inaano nila yan, di ba? Binibilang-bilang ngayon ni COMELEC. Pero naudlot, umurong ang bayag ni George Garcia at itong si Lisa Smugs at si Kuting. Okay, January 29 from GMA Online. The Commission on Election has suspended all the proceedings related to the People's Initiative seeking to amend the 1987 Constitution. Anong ibig sabihin yan? So pinigil, sinuspinde ng COMELEC ang mga kaletsihang proceedings, pagbibilang, pagtatanggap ng mga pinirmahan nyong pinagluloko kayo kung kayo ay nasa Luneta kahapon. So, abruptly suspended. Boom! Okay? So, effective si Pangulong Duterte kagabi. And this is para sa ating trophy ito, mga hitad. Okay, next. Ano sabi ng balita dito? At the news conference Monday, COMELEC Chairperson George Garcia announced that the COMELEC and Bank unanimously voted for the suspension of COMELEC Resolution number 10650 that covers the guidelines for the People's Initiative. So nagkonference sila, nagmeeting-meeting ang mga jutang GNMS at napagdedesisyonan nila unanimously para suspendihin itong kasalukuyang resolusyon na that covers the guideline for the People's Initiative na dapat bilangin, tignan kung tama ba mga nakasignature doon. Okay. Ano ang sabi pa ng COMELEC? The indefinite, hindi natin malaman kung patuloy na ibabalik nila or hindi na ba. Okay? The indefinite suspension includes, ito na, the acceptance of signature sheets by the local COMELECman. Hindi ko talaga, masyadong matigas na Mahirap talagang Bisaya. Oy! Pero masarap na matigas ang dila. Ano dong? Okay. The indefinite suspension includes the acceptance of signature sheets by the local COMELEC offices pending the review and revision of the said guidelines. So, ibig sabihin, sinuspindi na yung pagtanggap sa mga local COMELEC offices ng mga signature na pinasimunuan ni Lisa, ni Sandro, ni Martin, na binayaran ang mga kongresista ng 20 million para linlangin ang taong bayan. And this is the power of our voices. Our voice. Pinagsama-samang boses ni Maharlika, ng Pangulong Duterte, okay, ni Miss Hear Me Click, sino yan? Si Palangga, okay?
Laban ang mga maisog, sabi ni Anil sa ating mga Anilet. Natawanan si Inday Anilet. Oy, okay. So ngayon, okay, ano sabi ni George Garcia? We honestly believe, sabi niya, based sa aming initial assessment, kailangan naming i-review, i-enhance, dagdagan yung aming existing IRR o Implementing Rules and Regulation, o tama, concerning the People's Initiative. Dahil sa ating palagay, may mga bagay doon na kulang at wala doon sa ating guidelines. Eh yun naman pala. Kailangan pang ilabas ikumpirmahin ni Pangulong Duterte, ang bangag na presidente, di ba? Bangag ng bonggang-bongga. Kailangan pang tumayo si Pangulong Duterte ng almost 1 oras, okay, na sabihin na si Kuting ay isang bangag at isang Judictus Benedictus bago nyo solusyonan o bago nyo gawin ang tama dahil alam mo, Garcia, George Garcia, dyan sa Comelec, na ikaw ay tau-tauhan ni Lisa at dahil tau-tauhan ka ni Lisa, ni Tambalosas, ni Kuting, kahit alam ninyo beforehand, itong mga ginagawa ninyo na labag sa batas at sa guidelines ng mga nabanggit na mga batas o IRR dito sa Comelec, mga palangga, itinuloy nyo pa rin kasi walang pang matapang na maglakas ng loob katulad ni Pangulong Duterte na magsalita at bulyawan kayo mga jutang ginemes kayo. So this is what, mga palangga, accomplishment natin to. Winner na tayo dito, mga hitad. BBM resign now, sabi ni Ana CH. Sabi niya dito, yun na lang pala, translation na lang pala. Ito pa pala. Ano pa sinasabi dito? Kailangan ito para maiwasan ang problema, kaguluhan at hindi pagkakaunawaan doon sa mga interpretasyon ng probisyon. Kung matinutong mga ito, bago nila tinanggap, well, in the first place, the intention of this People's Initiative is in bad faith. Linlangin, i-bribe, kawawain ang Pilipino sa kanilang personal na interes sa agenda ni Lisa na manatili sa pwesto yang jutang gininang butod na yan. Okay? Butod, modlo. Putot! di ba? Kahit anong gawin ng hitad na yan, walang wala nang kagaganda yan. Alright. Sabi dito, Garcia reiterated okay. Okay. In English lang niya. Okay, sabi ni Garcia, sa aming palagay, sana naman huwag kaming obligahin kung gaano kahaba o kaiksi yung panahon na kakailangan namin para i-review namin ang rules. Sinabi rin naman ng Korte Suprema na naging desisyon niya na dapat ang People's Initiative ay isang kapangyarihan ng mamamayan. At dahil dito, dapat siguraduhin natin that people will able to exercise really this right under the Constitution. Garcia, alam mo sa sarili mo na ito ang dapat gawin. Pero dahil asong julol ka ni Lisa, okay? Kasabwat ka sa lahat ng mga kaletsyan dyan sa Smartmatic, itinuloy nyo pa rin. Kung walang Maharlika, walang Kochi TV News, walang Kaiki Powers, ipagpapatuloy nyo ang mga kabangagan nyo. Kaya this is the power. That's why I'm telling you, mga palangga. Kung meron man silang perang ninakaw sa bayan at they feel that they are powerful in Malacanang and they have power, political power, we the people have a social power. So we have to unleash our power and put them in the Kumunoy. Hindi? Soon. Diba? So yun. Okay, ano pa sinasabi nito ni Hitad? So, yun lang. So ngayon, mga palangga, natakal ko na si Pidea, si Kuting statement, then pikon si Lisa, and now naantala na ang People's Initiative na kanilang panglilinlang sa atin. Diba? Walang forever, sabi ni Kat Serrano. So now, Inday Sara, okay, si Inday Sara ay nagbigay ng statement. Okay, magaling din to eh. Okay, si Inday Sara naman, ano ang epekto nito sa kanya? Maliban siya na inisnab siya ni Lisa Smugs. Diba? Nakita mo kung sino ang pikon dito. Sino ang talo dito. Uy, congratulations to our 14,000 live viewers. My God, tinalbugan natin si Kuting. 9,000 lang siya kahapon. Nagbayad pa sila ng mga performers. Again, they spend millions of money of the Filipino people dun na sa kajotahan nilang mga kick-off rally na yun, mga palangga. Dapat i-kick out na natin talaga sila very soon. Mga performers,